Ngayong ika-22 ng Setyembre taong 2025, inilabas ng International Criminal Court ang public redacted version ng document containing the charges laban kay President Rodrigo Roa Duterte. Sa dokumentong ito, pinapanagot si Duterte sa mabibigat na kaso ng crimes against humanity kaugnay ng libu-libong extrajudicial killings sa Pilipinas. Ayon sa Office of the Prosecutor, 3 ang pangunahing paratang. Una, indirect co-perpetration, o ang pagiging bahagi at pinuno ng isang plano para i-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. Ikalawa, ordering and inducing, o ang direktang pag-utos at pag-udyok sa mga pulis at hitmen. At ikatlo, aiding and abetting, o ang pagtulong at pagbibigay ng proteksyon at insentibo sa mga gumawa ng krimen. Sa konteksto ng krimen, nagsimula ito noong siya'y mayor ng Davao City mula 2011 hanggang 2016, gamit ang Davao Death Squad, at pinalawak sa buong bansa nang siya'y naging pangulo mula 2016 hanggang 2019. Ayon sa IC, ito ay isang malawak at sistematikong atake laban sa civilian population, may mga reward system, word list ng mga target, at mga pahayag mismo ni Duterte na nagbigay ng basbas sa mga pagpatay. 3 bilang ng krimen ang isinampa. Count 1 murder sa Davao City, 19 na biktima. Count 2 murder ng mga high-value targets sa buong bansa, 14 na biktima. Count 3 murder at attempted murder sa barangay clearance operations, 45 na biktima. Sa ngayon, si President Duterte ay nananatili sa kustodiya ng IC sa The Hague mula pa noong Marso taong 2025. Susunod na hakbang, medical at fitness assessment at confirmation of charges hearing. Kapag nakumpirma, doon palang uusad ang kaso sa full trial kung saan posibleng ilabas ang pinal na hatol.